Hi guys! Samahan nyo naman ako magluto ngayon ng tokwat baboy na masarap din ipangpulutan. Pero hindi tayo iinom for today's video gagawa lang tayo ng tokwat baboy. So tara na, for the go! At ito na nga ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng tokwat baboy. Unang-una na nga dyan ang tokwa. At meron din tayong ditong pinagsama-samang sibuyas, kalamansi at siling green. At syempre hindi mawawala ang baboy. Naalala ko tuloy bigla yung partner ko. Uy, di ka magiging bad for today. At hinugasan ko na nga rin itong baboy na to dahil matagal-tagal siyang na-expose sa palengke. Uy, hindi ko kineri yung English word ko for today. At ako lang po ba yung gumagawa na kapag nahugasan ko na yung nabili ko na pagkain sa palengke ay binababad ko muna sa asin to? Para sa akin po kasi yung paglalagay ng asin sa pagkain ay nakakatulong din magtanggal ng bakterya dahil nga matagal-tagal siya na-expose. At hindi pa nga ako nakontento sa paglagay ng asin basta-basta dahil hinihimas ko pa po yan para kumalat sa buong pagkain. Kaya naman kung ginagawa mo nga rin po yan ay mag-comment ka naman dyan sa comment section para alam ko na hindi ako mag-isa. For the go! Inuna ko na nga palang iprito itong tokwa. Kunti pa nga lang nga napiprito kong tokwa at habang piniprito ko pa nga yung iba ay maghihiwa na ako ng kalamansi. Bali ang gagawin ko lang pong hiwa dito ay hahatiin ko sa gitna. At kung gusto nyo naman po malaman kung ilang piraso pong nagamit kong kalamansi, madami siya be, parang mga 100. Uy, hindi tayo gumamit na ganong karami no. Siguro po nasa 10 piraso yung nagamit ko tapos times 2 mo na lang kasi hiniwa ko siya sa gitna. At pagkatapos ko po maghiwa ng kalamansi ay natapos na rin po ako sa pagpiprito nitong tokwa. At binalikan ko na rin po itong baboy na binabad ko sa asin para mabanlawan. Sana all binabalikan. Kasi ako iniwan na lang ng walang dahilan at hindi na binalikan. Huy, hindi ikaw yun be. At sa hindi po inaasahan, sinumpong po ako ng katamaran sa mga oras na yan. At kung makikita nyo naman po, itong paglulutuan ko na kawali ay parang may naiwan na bakas ng kahapon. Pero wag po kayo mag-alala dahil dalawa lang naman po kaming kakain ito. At habang hinihintay nga po natin na kumulo yung baboy ay maghihiwa muna tayo ng tokwa. At sa paghiwa naman po ng tokwa, hiniwa ko lang yun na 4 na beses para maging 9 na piraso. The way po kasi na yun, magmumukhang marami yung tokwa natin na ilalagay. Pero habang naghihiwa po tayo ng tokwa, titingnan-tignan po din natin yung pinapakuluan nating baboy kasi baka matuyuan at masunog. Kapag naman po kumulo na yung baboy, hayaan nyo lang po yan kasi unang kulo pa lang yan. Tignan-tignan nyo na lang po kasi baka matuyuan. Natapos ko na nga rin po pala mahiwa itong tokwa at maghihiwa na rin tayo ng sibuyas. Sa paghihiwa naman po ng sibuyas, dapat maliliit lang kasi nga tokwa at baboy yung gagawin natin. Ito po pala talaga yung struggle kapag naghihiwa ka ng sibuyas. Maiiyak ka talaga kasi maaamoy mo yung aroma ng sibuyas. Kaya tignan nyo naman, what a face! At dahil nahiwa na po natin yung tokwa, sibuyas, maghihiwa na rin tayo ng green sili. At pagkatapos ko nga po maghiwa ng sili, ay titimplahan na po natin yung baboy. At ang mga kakailanganin naman po natin sa pagluluto ng baboy ay toyo, paminta, oyster sauce, iodize, and nor beef. As usual, ito pa rin po ang ating mixing bowl na gagamitin kapag magmimix tayo ng pagkain. Sa pagluluto naman po ng baboy, unahin natin yung oyster sauce, sunod natin yung toyo, and lagyan na natin din ng paminta. Guys, sa paglalagay ng paminta, madami talaga ako maglagay ng paminta. Pero, depende sa inyo kung gaano kadami. Tapos, sunod na rin natin tong nor beef para mas malasa yung pagka-beef niya. And naglagay na din pala ako ng asukal. 1 teaspoon of sugar. Pagkatapos po nun, haluin lang natin na mabuti hanggang sa mag-combine po yung mga nilagay natin na pangpalasa. At habang kumukulo pa po, naglagay na din po ako ng konting mayonnaise. Ganito na nga po yung texture na hinihintay natin sa pagluluto ng baboy. Kaya naman isasalin na natin to. Pagkatapos naman po maisalin na lahat ng baboy, maglalagay na tayo ng kalamansi. Guys, gagamit tayo dito ng panala para hindi mahahalo yung buto ng kalamansi. Kahit anong panala na meron sa inyo pwede. Bali, nahiwa ko pong kalamansi ay hindi ko naubos dito sa baboy, kaya naman ginawa ko na lang kalamansi juice. Pagkatapos po natin maglagay ng kalamansi, maglagay na rin tayo ng sibuyas at ilagay na rin natin yung tokwa. Kapag naman po nailagay na natin lahat ng sangkap, haluin lang natin to na mabuti para ma-absorb ng sangkap natin yung sauce sa baboy. Naglagay na din po pala ako dito ng siling green pero hindi ko nilahat yan guys. Nag-iwan pa ako ng konti para pang toppings mamaya. Sinunod ko na rin po yung paglalagay ng mayonnaise. This time guys, maraming mayonnaise na ilalagay natin. Pagkatapos po niyan, haluin lang natin na mabuti and ready to serve na.